Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. Tinanong ng Knight Captain ang kanilang young master, kung bakit hindi siya nagdala ng kahit isang gwardya. Iniisip ng master nila na kaya niyang pabagsakin ang grupo ng Bloodfangs na nag-iisa. Sumang-ayon si Hans na totoo ang sinasabi niya. Inakala ng mga knights na nagbibiro si Hans kaya tumatawa sila. At dagdag niya na ang kanilang young master ay mahina ang loob, kaya hindi nila maisip na kaya niya makipaglaban. Ipinilit talaga ni Hans na nagsasabi siya ng katotohanan kaya naiinis si Hans sa kanila. Naalala ni Jonathan ang pag-uusap nila ng lord niya, dahil sinabi ng lord niya na si Roman ay nagkaroon ng problema sa Bloodfangs, at hiniling niya sa kanya na tulungan niya siya. Naiinis ang Knight Captain dahil hindi naiisip ng ating bida na bakit hindi nagdala ng kahit isa na sandata ang young master nila. Kaya nagdesisyon si Jonathan na sumama kay Hans para tulungan ang young master nila. Pinaghanda ni Jonathan ang mga tauhan niya para tulungan ang young master nila. Naiinis ang captain ng Dimitri dahil sa totoo ang sinabi ni Hans tungkol kay Roman. Sa kabilang eksena, nagulat ang grupo ng Bloodfangs sa pagtapos sa isa sa kanilang kasamahan. Nagsalita ang ating bida na sumugod na silang dalawa. Nainis ang dalawa kaya sabay sila itong inatake. Naghanda si Roman ng para depensahan ang atake nila. Naiwasan ni Roman ang atake ng Bloodfangs. Naisahan niya ito ng isang atake kaya nasasak niya ito sa tiyan. Nagalit ang kasamahan niyang kalbo kaya inatake din siya nito. Naisahan ni Roman ang kalbo at sinipa niya ito sa tiyan. Kaya ito tumilapon ang kalbo. Ang ating bida ay hindi nahirapan sa tatlong mahina na miyembro ng Bloodfangs. Lumapit ang ating bida sa kalbo. Nagsalita ang kalbo at ito'y nagbanta na kung tatapusin siya, ang ating bida ay hindi magiging ligtas. Pero ang ating bida ay walang pakialam sa sinasabi ng kalbo. Sinabi ng ating bida sa kalbo na kailangan niyang sumagot ng maayos sa itatanong niya. Biglang sinaksak ng ating bida ang binti ng kalbo. Seryosong tinanong ng ating bida kung sino ang leader nila. Sa kabilang panel, isang mapayamang beer house ang nakikita. Biglang dumating ang ating bida sa beer house na madumi ang suot. Binati siya na naman ng kalbo. Kaya tatawagan ko siyang itlog, para hindi tayo malito. Kinagulat nila na si Roman ang bumisita sa kanila. Tinanong ni Itlog sa ating bida kung anong kailangan niya. Tumugon si Roman, at sinabi niya ang Tear of the Dawn. Sumagot si Itlog, na wala silang ganun sa bar. Sinabi ng ating bida na gumagana ang sinabi niya. Sa isang flashback, sinabi ng isa pang kalbo sa ating bida sa isang publiko sa gitna ng kalye, dahil doon sila tumatanggap ng mga utos. Sinabi ng kalbo na may ginagamit silang code. Ang code na ginagamit nila ay ang Tear of Code, ito ay para sa umaga ang trabaho. Sinabi niya ng kalbo na sabihin na lang sa kanila lahat iyon, dahil doon biglang nagiba ang presensya sa paligid, at naging seryoso ang mga nasa loob ng bar. Dahil doon, iniutos ng Itlog, ang may-ari ng bar, na maghanda sila, at bigla niyang binunot ang patalim. Saksakin na sana niya ang ating bida, ngunit naunahan siya ng ating bida. Nagulat ang mga tao sa loob dahil nakita nilang napabagsak ng ating bida ang itlog. Dahil doon, nainis sila kaya sinugod nila si Roman, silang lahat, laban sa ating bida. Makikita ang lalaki na tumilapon sa labas dahil sa lakas ni Roman. Madali tinalo ni Roman ang mga kalaban niya. Nagulat sila sa lakas ni Roman dahil inaakala nila na mahina siya. Ang pinakamahusay na teknik ng Merm ay nagpapataas ng lakas sa pamamagitan ng simpleng paghinga. Sa madaling salita, ang Heavenly Demon ay nagpapabuti sa katawan ni Roman sa pamamagitan ng martial arts. Nagagalit ang buong grupo ng Bloodfangs dahil nag-iisa lang ang kanilang kalaban. Sumugod sila ng sabay-sabay upang talunin si Roman. Ngunit naasar si Roman sa kanyang mga kalaban. Nagising na ang Itlog na may-ari ng bar. Tinanong ni Itlog si Roman kung bakit niya ito ginagawa sa kanila. Sinagot ito ni Roman dahil sila ang unang umatake sa kanya. Kaya na-curious ang ating bida sa Itlog. Kaya inaya niya itong makipag-usap. Sa ibang eksena, dumating si Jonathan sa pinangyarihan. Nagulat si Jonathan sa master niya dahil natalo niya ang maraming tao. Sinabi ng isa sa mga tauhan ni Jonathan na may nakaligtas na tao sa ikalawang palapag at sinabi na pumunta si Roman sa pamilya Lawrence. Nagtataka si Jonathan kung bakit nasa teritoryo ng Lawrence ang ating bida. Ang base ng Bloodfangs ay matatagpuan sa teritoryo ng Lawrence.